Ayan. Legendary ng solar. Legendary to. Ayan. Bisado po na. Eros 5. Kakaroon tayo ng idea kung paano nga ba. Gamit lamang yung basahan. Kapag ka nag-haspe kasi tayo, gamit yung oil base natin tsaka basahan na yan, mapapalabas natin yung wood na design natin. May kulay yan ha. Para sabihin nyo, walang kulay eh. Then namin gagamitin sa amin natin. Yan. Okay. Okay, good morning mga kamusta no? So, araw nga ng Lunes. So, kaka-deploy natin ng tropa. And ngayon nga po ay, ayan, kakatapos din ng toolbox. So, papaayos natin si Berde ngayon. Ayan o, si Tatay Bong. Ayan, legendary to. Dati kong mekaniko, ngayon pinahanap ko para mag-ayos kay Berde. Ayan. Bisado po na. Oo, ayan, si Tatay Bong. Marami na ako naging mekaniko pero ito yung kaunat-unahang mekaniko ko nun sa owner ko pa lang dati. And so ito pupunta ng Lamot kasi may lalagay sila. Main entrance tsaka yung siyempre si Queen. Number 1 na ako natin, it's either Pelt Dodge o kaya si Queen. Mas maganda na brand ng mga wires natin. Eros 5. Dito tayo ngayon para magbigay tip, idea para sa lahat no? Ngayon nga may pinapaayos ako dito yung sa may plumber natin. So papalipat ko doon kasi ito iniiwasan ko eh. Ito nadatnan ko kasi. Kaya sabi ko hindi, mali. Alam niyo kung bakit? Ayan, may faucet din doon. Which is not recommended na yung mga faucet natin tinatapat ninyo sa may part na wall ninyo. So dapat yan umaari sa may perimeter fence niyo o kaya naman sa mga columns na hindi nadikit sa mga bahay. Alam niyo bakit? Malaking maintenance po yan. Kapag may mga ganyan kasi, syempre araw-araw yan ginagamit yan. May tubig na nakakapag-absorb dun sa may wall natin na maaaring sumira ng mga pintura natin. Naka-gloves tayo ngayon kasi magkakaroon tayo ng konting tip dito para magka-idea naman yung lahat. So, kanina inikutan ko na. So, ito yun. Hindi pa to finish, no? Bali, nag-hasper pa lang tayo. Gaya nito, no? Marami nagtatanong kung paano ba nila ginagawa yung mga ganitong bagay. So, yung kahilingan ninyo, mga kamusta, na bakit daw hindi ako yung gumagawa? Sabi naman ng isang tropa ko, syempre, tayo yung contractor. Pero, syempre, bago ako pumasok sa mga ganitong trabaho, mga kamasa, bago ako naging contractor, naging worker din po ako. No? Isang bagay na kailangan mong malaman ay kung gaano kahirap at kung ano yung mga materyales na kakailanganin mo bago ka maging contractor. So, dapat yan, aware ka sa lahat ng bagay. Baka mamaya, madoble-doble ka sa mga materyales, hindi mo naman pala alam kung saan gagamitin. And then, kung paano siya ginagawa, kung ilang oras at ilang araw nilang gagawin yon. So dapat alam mo din yun. So yung pag-haspe ng ganito mga kamusta na, syempre hindi ko papayagan na sabihin natin na pag nag-haspe ka, haspe lang. So ito, maayos pa natin yan. Kumbaga yun pa lang yung first na base natin. So ano nga ba yung mga ginagamit natin? Ano ba yung ginagawa natin? So using burnt umber, ayan, meron tayo dito. Tinting color, it means oil base po ito. So yung burnt umber na to mga kamusta, yan po yung ginagamit namin na pang-haspe. It's either burnt umber o kaya naman yung burnt sienna, pwede po yun. Depende sa haspe na kailangan at saka gusto ninyong gawin. No? Ang ginamit natin dito, acrylic para sa base natin. So acrylic paint, so magkaiba yung acrylic, magkaiba rin yung oil base. O kaya naman magkakaibang category po yan. Acrylic din to yung gagamitin natin dito kung saan white naman siya o kaya naman ibra-bright white natin. So magkakaiba po yan. Depende sa design na gagawin natin. Kagaya nito. Yeah. So papalabasin lang natin to. And then ito syempre magkakaroon ng wall fluted panel. Magkakaroon tayo ng idea kung paano nga ba. Gamit lamang yung basahan. So kaya nga po ako naka-gloves. Hiniram ko na yung gloves ng tropa. At gamit lamang yung burnt umber. Walang halo to. Pwede din yung gamitan ng mga ibang painting color. Depende sa gusto nyong gawin. So syempre pag natapos na yung base natin, haspean natin gamit yung basahan lamang. Yung gagamitin natin na pang haspe, gamit yung oil base na burnt umber natin. No? So kahit anong uri ng basahan, pero mas maganda yung meron siyang parang pinaka-gilid o kaya dulo ng mga jacket, ganyan na meron siyang guhit-guhit. Mas mainam po yun. Kapag nag-haspe kasi tayo,
gamit yung oil base natin tsaka basahan na yan, mapapalabas natin yung wood na design natin. So inuuna ko lagi syempre yung kanto natin at para hindi siya nawawala. Okay? Kung napapansin niyo, nuna ko yung pinakigilid-gilid niya para yung dugtungan o kaya yung pinakasulok niya ay malalagyan. Okay. So maganda yan, ikalat niyo muna. Saw-saw lang yan. Then piliin niyo kung saan banda kayo maglalagay ng dark part. Importante dito mga kamasta, meron siyang continuity na tinatawag. Pag continuity, ibig sabihin hindi siya yung parang ganyan-ganyan siya. So dapat yan, mula baba hanggang sa taas. Tapos ayusin natin ng brush kung pwede rin. Yan, napakasimple lang. Kailangan mo lang siya ayusin hanggat mabuo mo yung gusto mong disenyo. So ang gagawin lang natin, syempre, didiin mo lang yan, magkakamolde na kaagad. O kaya naman, magpo-form kaagad ng haspe. O kaya naman, hibla. Depende yan kung paano mo siya hagudin. Ngayon, kung napapansin niyo, ito ang ginagawa natin dyan, i-brush lang natin hanggang sa magkaroon ko ng continuity. So huwag nyo hayaan na meron siyang parang putol na part, kasi pag may putol yan, sigurado hindi mo na mapapalabas yung artificial na haspe natin. So continuous lang yan hanggang dito. So ganyan lang yung gagawin natin. Kung sakali pag ganito ulit sa kabila niya ulit, ang gagawin mo ulit, haspean mo ulit yan. Paulit-ulit lang ho siya. Ngayon ang number 1 na gagawin nyo muna, kagaya ng ginawa ko kanina. So bago mo siya haspean, hanggang sa mamit natin yung ganyan itsura niya rin. Kasi ang paghahaspe, depende ho yan kung ano yung gusto nyong kahoy na papalabasin, kagaya nito. So ang ginagawa natin, yung mga ganitong uri ng mga part na o kaya sa may parte na yan. So hindi lang kasi ito yung final coating niya, meron pa tayong final coating. Sa paghahaspe, hindi lamang po isang beses o kaya 2 beses. So meron tayong hibla na papalabasin, kagaya nito. Tingnan nyo. So susundan lang natin yung dark part niya. Tapos meron siyang parang napapalabas na yung ganda niya. Faded din siya mga kamasta. Tingnan nyo pa, ganyan yung itsura niya. Ngayon, kung gusto mo, para mas maging katotohanan talaga yung haspe mo, dapat faded siya. So lumitaw na. Lumitaw na yung ganda niya, no? Ayan yung tinatawag natin na artificial na haspe. So may mga dark part tayo para lumitaw talaga. Gamit lamang yung basahan natin. Tingnan nyo, may kulay yan para sabihin nyo walang kulay So yan, pag binuo mo siya, ganyan na yung magiging itsura ka lahat na. Kasi dito sa part na to, parang kulang pa, di ba? So yan yung ginagawa natin. Ayos. Ayan. So ito, trending to. Trending sa Facebook natin, no? Yung floating shelves natin. Bali, pinapatuyo na to kasi nag-final coating na tayo. Ayan. So ito na rin yung TV console natin dito sa taas. Frame na frame na natin. Yung switch na nandun, lilipat natin dito para malinis na. So may bakal din naman, pwede rin ho. Ayan, simple lang. So bali nagta-top coat na siya. So yung kainaman niya, pag nag-top coat, syempre mapapatagal natin yung mga pintura na ginagamit natin, lalo na kapag ka-expose sa araw tsaka sa ulan. So yun yung kainaman niya. Okay, so tara, pupunta rin tayo sa kabilang proyekto. Kain na muna tayo. Ulan tayo ng so may mga inaayos lang kami. And chinek ko lang yung inedit nung editor natin. So dito naman kay Engineer Gaylord, ayan, ginagawa niya yung perspective natin na project natin. Bali inaayos ko lang yung mga designs na gagawin
At babaguhin lang natin yung mga tiles na nakalagay. Tara, at samahan niyo ako sa ating proyekto. Ulang gagamitin natin. Dito na tayo sa site. So, metal ash. So, yan po yung ginagamit natin. May mga kategory kasi yung metal ash natin mga kamastana. Kung saan, ayan, tingnan nyo ito, napakalambot tingnan. May bagay na kulay. Simple lang pero maganda. Ayan, tingnan nyo naman yung finish na ito. Ganda. Combination ng tiles natin. 120 by 20. Tapos, matte po yan. Tapos semi-gloss para sa wall. Tapos flat sa kisame natin. Maganda na yung outcome. Tara. At sa ngayon, hindi tayo gano'ng makakapagpasyal sa mga site. At yan, marami pa tayo mga asikaso. Then bukas, madaling araw, biyahe tayo ng Benguet. Mga kamusta? Kita-kita tayo doon. Ayan o. So, sa ngayon, and papagawa tayo ng paglalagyan natin ng gypsum board kasi bibiyahe natin to sa Benguet. Ayan, sakay natin kay Raven. Biyahe tayo ng madaling araw bukas. May mag-i-start kasi na project natin sa Aritaw. Hindi kakayanin na isisingit ko na isang araw. Kaya sabi ko biyahe na lang ako bukas. Kasi kailangan na namin mailatag yan para makapag-start yung painting works. Ayan, merenda muna tayo. Kita-kita tayo sa Benguet ulit bukas. Papalagyan ako ng ganito. Although pwede sana na nakalapag yan. Kaso nga lang, malaking bagay kasi sa akin na meron yung camera. So, ang problema ko niyan, kapag gipitan kasi, meron akong pagtitingnan yung camera niya. So, yung backcam, napaka-importante sa akin. Tapos na naman ng isang araw, mga kamastana. Kita-kita tayo bukas sa ating biyahe. At susunod kasi niyan, kung kakayanin ko umuwi din lang bukas ng hapon, ay uuwi talaga ako kasi may mag-open tayo na project sa Aritaw. Tapos susunod naman, pahinga lang ng isang araw. Dito naman tayo sa Solan ulit. Check yung mga project natin dito, Solan tsaka Bayongbong. Tapos bibiyahe na naman tayo ng Manawag. Diretso tayo ng Ilocos. Matutulog lang ako na isang gabi sa Manawag. Tapos diretso ako ng Ilocos. Tapos diretso ulit ako ng Benguet. Balik na naman to ako ng Manawag. So ayan, kita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless po. Bye. Ayan no, so yun sa may last na upload natin. Ayan, shoutout kay Kamasta Jess sa Pakatang. Magandang hapon po. Thank you so much.